Hello, my beautiful souls. Welcome sa ating tarot reading sessions. Keep in mind, general reading po ito. Maring mag-resonate, maring hindi. Kunin nyo na lang po kung para sa inyo and leave the rest. Maring mag-shift the energies or magkabaliktad ang sitwasyon. Kaya kayo na pong bahala kung saan kayo nakalugar sa reading natin. Okay? So, let's see. Seven of Cups and the Three of Cups. Oh. And we have here this Page of Cups, the Four of Swords, Ace of Pentacles, the Ace of Swords, Six of Swords, and the King of Swords. Wow! Ang lakas ng air sign ha, Gemini, Libra, Aquarius natin dito. And water sign as well. Ayan, Cancer, Scorpio, Pisces. Bottom card natin, the Lovers, Gemini. So, may mga naghihintay pa rin sa inyo from a past person. Hinihintay nyo pa rin tong taong ito. Pero at the same time, you are trying to move on na, to heal from this connection na from the past. Pero may mga tumitingin pa rin sa likod. Baka sakaling pabalik na siya. Baka sakaling maisipan niya mag-reach out. Pero parang tama yung hinala mo dito eh. Magre-reach out nga itong taong to. Ayan. So, tingnan natin. We have here, You Know What to Do by Archangel Uriel. Trust your inner knowledge and knock upon it without delay. So, ang lakas ng intuitions mo na babalik siya or kakausapin ka nitong taong ito. Na maaaring itong taong to ginawa kanyang options, isa sa mga options niya in the past. And tingnan natin ha. Kasi may ano dito reconnection, reconciliation, new conversation, new beginning. Ayan. We have here the crystal ball, traffic lights. So, maaaring itong taon to naghihintay ng tamang panahon to reach out. Pencil, medication, ring. Bottom card natin is the ground. So, you're trying to heal na from this connection For some of you, parang umantong na kayo, parang nagplano na magpakasal and then nagkaroon ng separation. May napiling iba or iba yung nakasama or pinakasalan or pinili. Tingnan natin sa ating tarot messages, oracle cards. Asking for your forgiveness. Can you forgive me? Guarded and wounded. Talking to you telepathically, feeling left out in the cold. So, for some of you, ginost ka nitong taong ito. Ayan, magpaparamdam na naman yung mga buhay na multo. Diba? We have, I'm stubborn but practical. I'm so in love with you, I can't decide and I have fear and anxiety. Yung bottom card natin, you're my wish come true. Kasi, ang tagal niya nang pinagpaplanuhan din to, mag-reach out sa'yo, pero hindi siya makapag-decide. Kasi ito yung isa sa mga humahad lang sa kanya, fear and anxiety. And parang takot din siya makipag-usap. Kasi parang nahihiya siya. Or baka bugahan mo siya ng apoy. Ayan, sisihin mo siya sa mga nangyari. Kasi hindi pa rin niya totally matanggap sa sarili niya. Ito mga mistakes na nagawa niya in the past. Kaya yun ang isa sa dahilan kung bakit nag-hold back itong taong ito. Tingnan natin ha. Ayan. I replay our conversations over and over. I regret lying to you. I will wait for a sign from you. So, naghihintay nga ito.
I wish I had treated you better. So, itong taon to, malakas na naghihintay sa'yo, no? Maaari naghihintay siya ng tamang pagkakataon, right timing, sign, kaya medyo delayed. Kung hindi man ikaw ang naghihintay sa kanya, maaaring siya naghihintay sa'yo, na nagsisisi siya doon sa mga pagkakamali niya, pero hindi pa rin talaga niya matanggap sa sarili niya yon. Although nagsisisi naman na siya, pero dahil parang medyo hirap pa siya na i-admit yun sa sarili niya, ayan o, the timing just wasn't right for us. I know I messed up everything. You don't know how hard it was to let you go, and I wonder if you're happy without me. Pero iniisip niya pa rin na, kamusta ka ngayon? Anong ginagawa mo? Masaya ka ba? Nawala ako? Ayan. I wonder if you're happy without me. Bottom card, just being near you is intoxicating. So, para sa kanya kasi, naging toxic na yung connection. Tingnan natin, baka hindi lang naging masyadong open, ayan, hindi mga naging open sa isa't isa. Ano itong baliktad? Ayan. So, baka hindi lang naging open sa isa't isa, kaya ganun ang nangyari. So, ayan, lumilipad na ang ating letter K. Letter P, I, E, pie. Ayan. K. Z, D. Letter G. And C. Bottom card natin, letter A. So, tingnan natin sa blue card. Kuha ko ng blue card dito. Past life lover and reminiscing. So, reminiscing the past. And soulmate. And then, nakasilip pa si guilty. Ayan. So, maaaring guilty talaga siya sa mga nangyari. Pero, kumbaga, unti-unti lang niyang pinaprocess sa sarili niya or hindi pa niya nadadigest, na-impacho. Na-impacho to sa mga, nilunok niya yung mga sinabi niya noon. Ayan. 'Di ba? So, na-impacho siya. Kaya nahirapan siyang i-digest itong mga nangyari sa inyong dalawa. Kasi, parang pinanindigan niya yung mga sinabi niya noon, yung mga desisyon niya, pero ngayon parang unti-unti niya na nilulunok itong mga sinabi niya. And hindi nga niya malunok-lunok dahil na rin siguro sa pride. Hindi niya malunok yung pride niya. Ayan, pati na rin itong mga sinabi niya, hindi niya yan malunok-lunok. Kasi hirap na hirap siya. Naimpacho na, ayan, si Libra. Naimpacho na sa kalulunok ng kanyang mga sinabi sa'yo na gusto niya sanang panindigan pero wala, no? September. Shy at first, July. Air sign, Gemini, Libra, Aquarius. Aries. Funny. December. High expectations. Baka nahirinan na ito, wala man lang nag-offer sa kanya ng water. National Capital Region, May, Runner, and Weird. Divine Masculine, Killer Smile, Ex-Lover, Kind-Hearted, Future Lover, South pala, sorry, South, PH, Caring, Pisces. Number 6. Green-minded, flirtatious, City, and Capricorn, Leo, and number 8. Fantastic friend. Aquarius, and the fire sign, Aries, Leo, Sagittarius. So, yan ang ating reading, my beautiful souls. Thank you for watching. Take care and God bless. See you in our next reading, guys. Bye-bye.